Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Breaking news. The House Committee on Justice has unanimously voted that there was probable cause in the impeachment complaint filed by Father Joel Sabalya and others against Vice President Sara Duterte. Wow naman! Unanimous. So kung unanimous, kanina yung botohan sa opening ng BIR box is 38-6. 44. So 44 ang nag-vote nga, yes, mayroong probable cause. Well, ako, expected ko na yan na mayroon talagang probable cause. Ito, may narinig ako. Dalawa pala. May balita sa Bilyonaryo News Channel. Sources ng Bilyonaryo News sinasabi na si Congressman Sandro Marcos di umano ay gumagalaw na para hikayatin ang pagboto ng mga kongresista para maendorso ang impeachment complaint sa Senado. Ganyan din ang post ni Congressman Pulong Duterte. Gumagalaw na sila. So, expected na natin ito. Hindi na ito kataka-taka. Well, it appears na ngayon parang nagtagumpay sila. Kailang yung tagumpay na yan is ano pa lang, initial. Kung laro sa baseball or softball, parang first base pa lang yan. Dadaan ka pa ng second base, third base, bago ka maka-home run, bago ka makapuntos. Kaya, sa'yo ang tagumpay ngayon. Sa akin, ang huling halakha. Kung ako pa si BP Sara, sige lang, this is your day. So what? Inaasahan na sa May 3 ata matapos ang sa May 3 matapos ang break, yung recess ng Senado, sa May 4 or 5, pagbotohan na yan sa plenary. Kung may 1/3 of congressmen na boboto para sa pag-akyat ng impeachment case sa Senado. Again, ibigay na natin sa kanila. Meron na naman silang 1/3. So, second base na. May dalawa pang bases. Sa mga naglalaro ito ng softball or baseball, 4 na base kasi bago ka maka-home run. So, ang tunay na labanan is impeachment trial. Problema lang ito. Yung gustong makapanood ng gustong makapanood ng bloodbath. Ako, kinakabahan ako. Gusto kong makapanood. Gusto kong matuloy ang trial. Kailan? Paano ang Korte Suprema? Kaliwat kanan ang I think 5 petisyon na ang naisampa sa Korte Suprema, declare na unconstitutional ang impeachment proceedings. So paano kung biglang magdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional nga, edi wala na namang trial. But anyway, gumagana talaga ang makinarya ng administrasyong ito para pataubin si BP Sara. Sige na, ibuhos nyo na lahat. Kailang galingan nyo. Nagsabi na si BP Sara na galingan ninyo. Kasi pag hindi nyo ako natanggal through impeachment at maging presidente ako sa 2028, uubusin ko kayo.
Narinig ko yan sa isang interview. I think, interview niya sa SMNI. Sa Banateros, something like that. O ubusin ko kayo. At yan ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon, kaya niya susuportahan ang kandidatura ni VP Sara. Gusto niyang maging presidente si VP Sara dahil nakikita niya talaga ang determinasyon ni VP Sara na panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno once na naging presidente siya. Kaya ako, excited na ako, sa totoo lang. Sana bukas makalawa na, simula na ng impeachment trial. Ang sarap po o nakaka-excite pong balikan yung trial na napanood ko, Corona and ERAP. So gusto nila maging another Corona ang ating Vice Presidente, subukan nila. Iba ang panahon ni Corona dahil Pinoy Aquino gumalaw. Nagbigayan daw. Si Senator Jinggoy mismo nagsabi. I don't know, magkano na ba yung milyones na ibinigay sa mga ano. So I don't know ngayon, baka gagalaw din ang Marcos Jr. Sige lang, galaw kayo. Kailan alalahanin ninyo, you need 16 votes. Ang problema, 15 lang ang numero nila, yung majority. Hindi pa nila sigurado yung 15 na yun. Bakit? Nandyan si Senator Subiri. Nandyan yung magkapatid na Bilyar. Nandyan si Senator Pia Cayetano na sa tingin ko kakampi, papabor kay VP Sara. Oh. So, 15 minus 4, wala na. 11 na lang. Oh, paano sila mananalo? Kaya, ulitin ko, kung ako si VP Sara, sige, sa inyo ang tagumpay. Ngayon, nasunod ang inyong balak, ba't sa akin ang huling halakat? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad diba na ipakatawag sa ako akan nakapasalamat kami ko noon ka ikaw ta saan ka og kinabuhi. Amot namo sa imong mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 35 na, sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. O sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila nabuhi kay. Ano ako
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayo nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nang hinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.